Huwag mong kalimutan, Damian, kung bakit nandito ang babaeng iyan sa pamamahay natin. Binili natin ang buhay ng tatay niya. She owes us her father's life. Kaya wala siyang karapatang magreklamo kahit gawin pa natin siyang alila. Exactly, Tita Carmela. Isang hamak na tagaluto lang siya mula sa Batangas. She doesn't belong in your world, Damian. Or are you actually falling for a charity case? Dahil kung oo, baka bawiin ko ang investment ng pamilya ko sa kumpanya ninyo. Stop it, Isadora. Hindi ganun yon. Siya ay isang kontrata lamang, isang obligasyon para mapanatili ang board of directors. Pagkatapos ng pirmahan na ito para sa shares, tapos na tayo sa kanya. I will file the annulment as soon as possible. Mabuti naman kung ganun, anak. At huwag kang mag-alala sa paborito mong adobo recipe ng matandang iyon. I already made her sign the rights to Isadora's company. Akala ng mangmang na yon medical insurance waiver ang pinirmahan niya. Sa likod ng bahagyang nakawang na pintuan ng yari sa mahogany nakatayo si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na plastic isang pregnancy test na may dalawang malinaw na pulang guhit. Ang mga ngiti na sana ay ibubungad niya para sa kanilang unang anibersaryo ay unti-unting namatay na palitan ng isang mapait na panginginig ng kanyang mga labi. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na walang awang itinarak sa kanyang dibdib. Hindi ang sampal o ang pisikal na pananakit ang masakit, kundi ang kalmadong tono ng pagtatapon sa kanyang halaga. Ang tinig ni Damian, ang lalaking pinaglutuan niya, tuwing madaling araw ang lalaking naniwala siyang may natatagong kabutihan, ang lalaking naging ama ng batang dinadala niya, ay malamig walang pakialam at puno ng pagkaduwag. Isang kontrata lamang, isang charity case. Pakiramdam ni Maribel ay gumuho ang buong mundo na pilit niyang binubuo sa loob ng isang taon. Ang bawat pagtitiis niya sa mga masasakit na salita ni Senyora Carmela, ang pag-asa niyang balang araw, ay makikita rin ni Damian ang kanyang halaga. Lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ang mas nakadudurog sa kanyang kaluluwa ay ang katotohanang ninakaw ng mga ito, hindi lamang ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang nag-iisang pamana ng kanyang tatay Benigno, ang resipe ng adobo na naging dugong nagbuhay sa kanilang maliit na karinderya. Ginamit nila ang utang na loob upang gapusin siya at nang makuha ang gusto handa na siyang itapon na parang basura. Dahan-dahan siyang umatras. Walang luha na pumatak sa kanyang mga mata sapagkat ang labis na sakit ay tumuyo sa kanyang paghikbi. Tanging isang nakakabinging katahimikan ng isang pusong tuluyan nang pinatay ang pumalibot sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa mumurahing singsing na pilak sa kanyang palasingsingan. Ito ang singsing na isinuot ni Damian sa kanya noong araw ng kanilang huwad na kasal. Hinubad niya ito. Ang malamig na metal ay ipinatong niya sa tabi ng isang mamahaling paso sa labas ng opisina, isang tahimik na pamamaalam sa kasinungalingang tinawag nilang pamilya. Sa loob ng kanyang bulsa, umilaw ang screen ng kanyang lumang telepono. Tiningnan niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ang mismong mensahe na nagtulak sa kanya upang pumunta sa opisinang ito. Sa gitna ng hapon, pumunta ka sa opisina ngayon. Pakinggan mo ang totoo kung ayaw mong maging tanga habang buhay. Wala siyang ideya kung sino ang nagpadala nito, kung isang kaibigan bang nais siyang iligtas o isang kaaway na nais makita ang kanyang tuluyang pagkawasak. Ngunit hindi na ito mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay gising na siya sa masakit na katotohanan. Tumalikod si Maribel at naglakad palayo habang ang kalangitan ng Manila ay unti-unting nilamon ng makapal at madilim na ulap. Paglabas niya ng gusali, bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang alikabok ng syudad, ngunit hindi ang dumi ng pagtataksil na nakakapit sa kanyang alaala. Sa loob ng tumatakbong taxi, habang hinahampas ng hangin at ulan ang salamin ng sasakyan, biglang napakapit si Maribel sa kanyang sinapupunan. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang ibaba, tila ba naramdaman ng sanggol ang labis na kalungkutan ng kanyang ina. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, at ang takot ay lumamon sa kanyang pagkatao nang makita niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Diyos ko, huwag po ang anak ko, usal niya sa sarili habang maring nakapikit. Ang umuugong na kulog sa kalangitan ay tila nagbabadya ng mas madilim na bukas. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng taxi ay tila mga martilyo na pumupukpok sa nananakit na ulo ni Maribel. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat niyang paghinga at ang pasumpong-sumpong na hagulgol na pilit niyang sinusupil. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Alarcon, hindi niya nakita ang isang tahanan.
Ang nakita niya ay isang gintong hawla na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Naglakad siya papasok basang-basa ang laylayan ng kanyang damit, ngunit hindi niya alintana ang ginaw. Ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyo. Pagpasok sa loob ng tahimik na mansyon, dumiretso siya sa kanilang silid ni Damian. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan niyang binuksan ang cabinet. Inilabas niya ang isang luma at kupas na bag na yari sa lona, ang bag na dala niya noong unang beses siyang tumapak sa bahay na ito mula sa Batangas. 3 pares ng lumang damit. Isang kupas na rosaryo mula kay Nanay Lourdes. At ang kanyang lumang tsinelas. Iyon lamang ang kanyang kinuha. Ang mga mamahaling gown, ang mga alahas na ibinigay ni Damian bilang palamuti sa kanyang pagiging asawa. At ang mga pabangong amoy bulaklak ng Manila ay iniwan niyang nakahubad sa kama. Hindi niya nais magdala ng anumang bahid ng karangyaan na nagmula sa kasinungalingan. Bago lumabas, tumigil siya sa tapat ng kusina. Dito niya ginugol ang bawat oras ng kanyang pagmamahal. Hinawakan niya ang malamig na tiles ng lababo. Naalala niya ang bawat sangkap na tinimpla niya para kay Damian, ang bawat pagmamahal na ibinuhos niya sa bawat putahe sa pag-asang balang araw ay mamahalin din siya nito pabalik. Sa gilid ng kalan nakita niya ang isang maliit na garapon ng mga espesyal na pampalasa na siya mismo ang nagmula pa sa Batangas, ang sikreto ng kanyang adobo. Kinuha niya ang garapon at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa basurahan. Kung ninakaw man nila ang pirma niya para sa resipe ng kanyang tatay, hinding-hindi nila makukuha ang kaluluwa ng kanyang pagluluto. Ang papel ay mananatiling papel, ngunit ang lasa ng tunay na pagmamahal ay hinding-hindi na nila matitikman muli. 1 oras ang lumipas bago bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Damian na may dalang isang maliit na kahon ng cake at isang bungkos ng paboritong bulaklak ni Maribel. May bakas ng pagod sa kanyang mukha, ngunit may lihim ding ngiti. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya sa opisina sa harap ng kanyang ina, may plano siyang ayusin ang lahat. Nais niyang sorpresahin ang asawa, nais niyang bawiin ang lahat ng sakit na naidulot niya. Maribel, nandito na ako. Sorry kung ginabi ako. Tawag niya sa gitna ng katahimikan. Walang sumagot. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng ulan at ang nakakabinging katahimikan ng bahay. Kinabahan si Damian, binuksan niya ang ilaw sa sala sa kusina hanggang sa marating niya ang kanilang silid. Doon bumagsak ang dalang bulaklak sa sahig nang makita niya ang mga mamahaling gamit na nakakalat sa kama, ngunit ang maliit na sulok ng mga gamit ni Maribel ay wala na. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita ang maliit na pilak na singsing na nakapatong sa tabi ng paso. Sa tabi nito ay isang nilukot na papel. Nang dahan-dahan niya itong buksan, tumigil ang pintig ng kanyang puso. Isang resulta ng pregnancy test. Positibo. Diyos ko, Maribel. Usal niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Kumaripas siya ng takbo palabas, hindi na inalintana ang malakas na ulan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa ospital kung saan naroon ang tatay ni Maribel. Sa kanyang isip, doon lamang pupunta ang kanyang asawa. Ngunit pagdating niya sa silid ni Tatay Benigno, ang tanging dinatnan niya ay isang bakanteng kama na maayos ang pagkakaligpit. Nurse, nasaan ang pasyente dito, nasaan si Benigno Salcedo? Tanong niya sa isang yersang naglalakad sa pasilyo. Sir, inilabas na po siya kanina pang 6:00 ng gabi. May dumating pong pribadong sasakyan at ambulansya, may dala po silang kumpletong clearance mula sa isang mataas na opisyal. Sagot ng nurse na bakas ang pagtataka. Napaatras si Damian, napahawak sa pader para hindi matumba. Isang pribadong ambulansya. Isang mataas na opisyal. Hindi ito kaya ng isang simpleng babaeng taga Batangas lamang. Sino ang tumulong kay Maribel? At nasaan na ang mag-ina niya sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo? Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay tila nagpapakita sa kanya ng mukha ni Maribel, ang mukhang puno ng sugat at puot na hinding-hindi niya malilimutan. Sa gabing iyon, napagtanto ni Damian na ang pag-alis ni Maribel ay hindi lamang isang pagtakas. Ito ay simula ng isang pagbubura sa lahat ng bakas niya sa buhay nito. Ang malamig na simoy ng hangin sa Visayas ay tila yumakap sa pagod na katawan ni Maribel pagbaba niya mula sa pribadong ambulansya. Sa harap niya ay nakatayo ang isang dambuhalang mansyon na yari sa lumang bato at kahoy ng Nara, isang piping saksi sa yaman at kapangyarihan ng angkan ng mga herera.
Dito siya dinala ng tagubilin ng isang lumang sulat na iniwan ng kanyang yumaong ina, ang nag-iisang alas na meron siya, para iligtas ang buhay ng kanyang tatay Benigno at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng malawak at madilim na aklatan, nakaupo si Don Vicente Herrera. Ang matanda ay may matalim na paningin na tila kayang sumukat ng halaga ng isang tao sa isang sulyap lamang. Ibinaba nito ang baso ng mamahaling alak at tumitig kay Maribel nang may halong pagkasuklam at pagmamalaki. So ikaw ang anak ng babaeng naglayayas at tumalikod sa pamilyang ito. Malamig na wika ni Don Vicente, ang kanyang Taglish ay nagpapakita ng pader ng antas sa lipunan na naghihiwalay sa kanila. How much, magkano ang kailangan mo para kunin ang tatay-tatayan mo at wag nang bumalik dito? I can write you a check right now. Just spare me the family drama. Hindi yumuko si Maribel. Kung noong nakaraang gabi ay durog na durog siya ngayon, ang tanging nag-aalab sa kanyang dibdib ay ang pangangailangang mabuhay. Lumapit siya sa mahabang lamesa, hindi upang kunin ang tseke, kundi upang ilapag ang isang platong umuusok pa. Ito ang orihinal na adobo na ipinagluto niya sa kusina ng mansyon gamit ang huling garapon ng pampalasa mula sa Batangas. Hindi ko kailangan ng limos niyo, Don Vicente. Matatag na sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay walang bahid ng panginginig. Alam kong bumabagsak na ang kita ng mga restaurant ng Herrera. Nawala na ang kaluluwa ng inyong mga pagkain. Nandito ako para mag-alok ng isang kontrata. Ibibigay ko sa inyo ang sikreto para makabangon ang imperyo ninyo. Gagamitin ko ang lahat ng nalalaman ko. Kapalit nito, bibigyan niyo ako ng kapangyarihan at buong proteksyon para sa anak ko. Natigilan ang matanda. Tiningnan niya ang pagkain, inamoy ang halimuyak, na matagal na niyang hindi natatagpuan sa kahit saang 5-star restaurant, at pagkatapos ay tinitigan ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang apo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang tapang ng isang tunay na Herrera na matagal nang nawala sa kanyang angkan. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Mula sa araw na ito, patay na si Maribel, deklara ni Don Vicente habang hinihiwa ang karne sa plato. Ikaw na si Mirabela Herrera, at sisiguraduhin kong luluhod ang sinumang nagtapon sa iyo. Nang gabing iyon, sa harap ng isang antigong salamin na napapalibutan ng ukit na ginto, tinitigan ni Mirabela ang kanyang sarili. Ang babaeng nasa refleksyon ay ang naging alila ng mga Alarcon, ang asawang na malimos ng pagmamahal at ang inang muntik ng mawalan ng anak. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa side table. Ang malamig na talim ay tahimik na humiwa sa kanyang mahabang buhok, ang buhok na madalas haplusin ni Damian noon. Kasabay ng pagbagsak ng mga itim na hibla sa sahig, ay ang tuluyang paglibing niya sa kanyang kahinaan. 4 na taon ang lumipas na parang agos ng isang malalim na ilog. Ang mga luha ng nakaraan ay napalitan ng pawis sa loob ng mainit na commercial kitchen. Pinatunayan ni Mirabela ang kanyang sarili. Nag-aral siya ng pagnenegosyo sa ilalim ng malupit na pamamatnubay ni Don Vicente, pinag-aralan ang bawat galaw ng merkado, at ibinalik ang luwalhati ng mga Herrera. Sa pagdaan ng mga taon, isang munting anghel ang nagbigay ng liwanag sa madilim na mansyon si Lucia, ang batang may matatalinong mata at matapang na ngiti. Habang namumulaklak ang buhay ni Mirabela sa Visayas, ang mansyon ng mga Alarcon sa Manila ay naging isang malamig na sementeryo para kay Damian. Nabawi man niya ang kapangyarihan sa kumpanya at napalayo si Isadora, nabubuhay naman siyang parang isang anino. Bawat gabi pilit niyang hinahanap ang amoy ng niluluto ni Maribel, bawat umaga ay nagigising siyang yakap ang panig ng kama na matagal nang lumamig. Ngunit sa likod ng tagumpay ni Mirabela, may isang aninong gumagapang sa dilim. Sa loob ng kanyang makabagong opisina, masinsinang tinitigan ni Mirabela ang isang lihim na ulat ng pananalapi. Mayroong butas sa kanilang supply chain. May isang tao sa loob ng kanyang kumpanya na patagong nagpapasa ng mga sikretong impormasyon tungo sa korporasyon ni Isadora. Isang traidor ang tahimik na kumikilos sa ilalim ng kanyang pamumuno, naghihintay ng tamang oras para umatake. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay naputol nang pumasok ang kanyang sekretarya at maingat na inilapag ang isang makapal na pulang sobre na may gintong tatak sa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ay isang formal na imbitasyon para sa pinakamalaking datyek ng mga negosyante sa larangan ng culinary na gaganapin sa Maynila. Dahan-dahang binuksan ni Mirabela ang sobre. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib nang basahin niya ang listahan ng mga pangunahing panauhin.
Nakasulat doon ng malinaw CEO ng Herrera Group, Mirabela Herrera. At sa tapat ng kanyang pangalan, isang linyang tila nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo, panauhing Pandangal Damian Cuevas de Alarcon. Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na 5 bituing hotel sa Maynila ay nagliliwanag dahil sa kislap ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang marahang pag-uumpugan ng mga kopa ng mamahaling alak ay sumasabay sa mga huwad na tawanan at pabulong na usapan ng mga pinakamayayaman sa lipunan. Sa gitna ng karamihan, buong pagmamalaking nakatayo si Senyora Carmela kasama si Isadora Pilit na ipinangangalandakan ang kanilang mga bagong negosyo sa mga mamumuhunan. Sa isang madilim na sulok, malayo sa ingay ng pagdiriwang, nakatayo si Damian. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang katawang pinagkaitan ng kaluluwa na napilitan lamang dumalo alang-alang sa obligasyon sa kumpanya. Tumigil ang musika at umakyat sa entablado ang tagapagdaloy ng programa. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong bulwagan, nag-aanunsyo ng pagdating ng pinakamahalagang panauhin ng gabi. Ang pansin ng lahat ay nabaling sa tuktok ng malapad na hagdanan nang bumukas ang malaking pinto. Mula roon isang babae ang lumitaw. Ang bawat matikas na pagbagsak ng kanyang mga takong sa makinis na marmol ay tila pumipigil sa paghinga ng mga manonood. Wala na ang dating mahiyaing tagaluto na nakayuko at laging humihingi ng paumanhin. Ang babaeng bumababa ngayon ay nakasuot ng isang napakagarbong itim na gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay diin sa kanyang matatalim at mapangahas na mga mata. Siya ang bagong reyna ng industriya ng pagkain, ng CEO ng Herrera Group. Nabitawan ni Isadora ang kanyang baso. Ang nabasag na kristal sa sahig ay hindi pinansin ni numan dahil ang lahat ay nakatitig sa nag-iisang Diyosa ng gabing iyon. Namutla si Senyora Carmela, halos hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang sariling mga mata. Subalit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Damian. Tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babaeng inakala niyang naglaho na sa hangin 4 na taon na ang nakararaan ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, mas maliwanag pa sa anumang bituin, ngunit imposibleng maabot. Hindi mapigilan ni Isadora ang alab ng kanyang inggit at galit. Hinarang niya ang daan ni Mirabela, ang kanyang mukha ay nakanggiwi sa pagkasuklam. Maribel, ang tigas naman ng mukha mong magpanggap dito. Isa ka lang hamak na alila ng mga Alarcon, a pathetic maid, pretending to be someone she's not. Saan mo ninakaw ang damit mo? Malakas na panunuya ni Isadora, umaasang ipapahiya niya ang babae sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi natinag si Mirabela. Isang kalmado at nakakapasong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Isadora mula ulo hanggang paa na tila isang dumi na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. "I believe you are mistaken, Miss Villafuerte," sagot ni Mirabela sa isang matatas at malinaw na Ingles na may halong diin ng isang tunay na mayaman. "I am Mirabela Herrera, and if my memory serves me right, your company's stock has been plummeting for the last quarter dahil sa mga palpak ninyong supply chain. I suggest you worry about your impending bankruptcy instead of my identity. Excuse me." Naiwang nakanganga si Isadora habang nagbulungan ang mga negosyante sa paligid. Ang kanyang kahihiyan ay hindi na maitago pa ng kanyang pampaganda. Sa paghakbang ni Mirabela palayo, dahan-dahang lumapit si Damian. Huminto siya ilang pulgada lamang mula sa babaeng 4 na taon niyang iniyakan. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mabigat. Naamoy ni Damian ang mamahaling pabango ni Mirabela, ngunit sa ilalim ng lahat ng yaman at kapangyarihang iyon, nandoon pa rin ang pamilyar na halimuyak ng babaeng paborito niyang yakapin noon. Isang matinding pananabik ang nagtulak kay Damian na itaas ang kanyang kamay upang haplusin ang braso nito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat, isang bahagyang hakbang paatras ang ginawa ni Mirabela, isang maliit na galaw na lumikha ng isang malawak at hindi nakikitang karagatan na naghihiwalay sa kanila. Sa pag-atras ni Mirabela, binuksan niya ang kanyang maliit na bag upang kunin ang kanyang telepono. Hindi niya napansin ang isang maliit na bagay na nahulog mula rito patungo sa makapal na karpet. Ito ay isang maliit na ipit sa buhok, na hugis paru-paro kulay rosas at pambata. Nanliliit ang mga mata ni Senyora Carmela na nakatayo sa di kalayuan habang pasimpleng pinupulot ang ipit. Isang katanungan ang nabuo sa isip ng matandang mapanlinlang. Bakit may dalang kagamitan ng isang bata ang isang dalagang CEO? Kinailangan ni Mirabela ng sapat na hangin
kaya lumabas siya patungo sa pasilyong patungo sa hardin ng hotel. Ang lugar ay madilim at malayo sa mga mapanuring mata. Subalit bago pa siya makalayo, isang malaking anino ang humarang sa kanyang dadaanan. Si Damian, ang dibdib ng lalaki, ay mabilis na umaangat baba ang kanyang mga mata, ay nagmamakaawa puno ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Maribel! Garalgal na tawag ni Damian ang kanyang boses ay pumupunit sa katahimikan ng pasilyo. Bumalik ka ba? Bumalik ka ba para sa akin? Tinitigan siya ni Mirabela. Walang galit, walang puot, ngunit ang pinakamasakit sa lahat, walang kahit anong pagmamahal. Isang napakalamig na tinig ang namutawi sa kanyang mga labi na pumatay sa huling pag-asa ng lalaki. Nagkakamali po kayo ng kilala Ginoong Alarcon. Tinalikuran niya ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad nang hindi lumilingon. Ang matikas na pagbagsak ng kanyang mga takong sa sahig ay unti-unting lumayo, umaalingaw-ngaw sa kahabaan ng pasilyo hanggang sa tuluyan itong lamunin ng katahimikan. Hindi matanggap ni Damian ang lamig na ipinaramdam sa kanya ni Mirabela sa bulwagan ng hotel. Para sa kanya, ang bawat tibok ng puso ng babae ay kabisado niya at hinding-hindi siya maaaring magkamali. Nang lulan ng kanyang sasakyan, palihim niyang sinundan ang mamahaling puting kotse ni Mirabela habang tinatahak nito ang madidilim at tahimik na kalsada patungo sa isang eksklusibong resort sa labas ng lungsod. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad sa ilalim ng malalaking puno ng acacia. Mula sa likod ng makakapal na halaman, natanaw niya ang isang maliit, ngunit eleganteng bahay bakasyonan na napapaligiran ng mga bulaklak ng bougainvillea. Ang bintana ng kusina ay bukas at mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang tanawing nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Nandoon si Mirabela, ngunit wala na ang kanyang mamahaling gown. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at isang lumang tapis na tila ba hinalughog mula sa nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay bihasang naghihiwa ng mga sangkap at ang bango ng kumukulong adobo ay dinala ng hangin patungo sa kinaroroonan ni Damian. Ito ang Maribel na minahal niya, ang Maribel na nawala sa kanya dahil sa sarili niyang karuwagan. Subalit ang tunay na dagok ay dumating nang bumukas ang pinto ng silid at isang maliit na batang babae ang tumakbo palabas. Ang bata ay may suot na kulay rosas na pantulog, may dalang isang lumang manika, at may mga matang tila hinugot mula sa sariling mukha ni Damian. Ang hugis ng labi, ang kapal ng kilay, at ang paraan ng pagngiti nito ay isang buhay na salamin ng kanyang sariling pagkatao. Mama, nagugutom na po ako. Is the adobo ready? Ang boses ng bata ay tila isang matamis na himig na pumunit sa gabi. Malapit na, Lucia. Go back to the table and wait for your Tito Tonyo, sagot ni Mirabela nang may lambing na hindi narinig ni Damian sa loob ng 4 na taon. Napaatras si Damian, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Lucia, 4 na taon. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang isip. Ang resulta ng pregnancy test na nakita niya noon, ang paglipas ng panahon, at ang batang nasa harap niya ngayon. Si Lucia ay anak niya. Ang batang ito ay ang bunga ng mga gabing inakala niyang tunay silang nagmamahalan. Ang sakit ng panghihinayang ay gumuhit sa kanyang dibdib. 4 na taon siyang wala sa tabi ng kanyang anak. Hindi niya narinig ang unang iyak nito, hindi niya nakita ang unang hakbang nito. Sa sobrang bugso ng damdamin, hindi na nakapag-isip si Damian. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at humakbang patungo sa bukas na pinto. Ang tunog ng kanyang mga paa sa tuyong dahon ay nagpalingon kay Mirabela. Ang mukha ng babae ay agad na napalitan ng matinding takot at galit. Agad niyang hinila si Lucia at itinago sa kanyang likuran tila isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Ang boses ni Mirabela ay nanginginig sa puot. Maribel, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ipinagkait sa akin ang anak ko? Garalgal na tanong ni Damian, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig kay Lucia. Anak mo? Nakakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa opisina mo noon? Sumbat ni Mirabela, ang bawat salita ay puno ng lason. Isang kontrata lang ako, Damian. Isang obligasyon. Ang batang ito ay hindi bahagi ng anumang kontrata. She is my life and you have no place in hers. Lumapit si Damian, binaliwala ang panganib at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay upang haplusin sana ang buhok ni Lucia. Ang bata ay nagtago sa likod ng kanyang ina, bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang maliit na bata ay biglang bumahing nang sunod-sunod isang pamilyar na reaksyon na tila nagpatunay sa lahat.
Si Lucia ay may matinding allergy sa mga bulaklak ng bougainvillea na nakapaligid sa kanila, isang kakaibang genetic trait na tanging sa pamilya lamang ng mga Alarcon matatagpuan. Mama, sino po ang umiiyak na tito? Inosenteng tanong ni Lucia habang nakatingala sa kanyang ina. Ang tanong na iyon ay tila isang kutsilyong itinarak sa gitna ng puso ni Damian. Ang sarili niyang anak ay tinatawag siyang tito. Napaluhod siya sa damuhan, hinahayaan ang kanyang mga luha na pumatak sa lupa. Patawarin mo ako, Maribel. Patawarin mo ako, Lucia. Ngunit walang bakas ng awa sa mga mata ni Mirabela. Mabilis niyang binuhat ang bata at pumasok sa loob ng bahay. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Wala kang karapatang hawakan siya. Wala kang anak dito. Bago pa man muling makapagsalita si Damian, ang malakas at nakakabinging tunog ng pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ang pag-ikot ng susi sa loob. Nanatiling nakaluhod si Damian sa dilim, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang huling pag-asa. Sa loob ng marangyang salas ng mga Alarcon, ang usok mula sa mamahaling kandila ay tila sumasabay sa madilim na balak ni na Senyora Carmela at Isadora. Ang mukha ni Isadora ay namumula sa galit, habang pabalik-balik na naglalakad sa ibabaw ng mamahaling karpet. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagkamuhing nag-aalab mula ng gabing makita niyang muling nagtagpo sina Damian at ang babaeng inakala nilang tuluyan ng naglaho. Hindi ako makapayag, Tita Carmela. Damian is out of his mind. Nakita ko siyang palihim na pumupunta sa resort ng mga Herrera at ang batang iyon, it's obvious she's an Alarcon. Hindi natin pwedeng hayaan na ang isang hamak na tagaluto ang humawak sa tagapagmana ng inyong kumpanya. Ang boses ni Isadora ay matinis at puno ng pait. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Senyora Carmela habang maingat niyang ibinababa ang kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang bakas ng konsensya. Huminahon ka, Isadora. In the world of the powerful, blood is the only currency that matters. Hindi natin kailangang makipagaway ng harapan. We will use the law. We will use the truth, or at least our version of it. Ayon sa matanda, ang batang si Lucia ay nararapat sa isang buhay na marangya hindi sa piling ng isang babaeng ninakaw ang apelidong Herrera. Sa kanilang baluktot na katuwiran, ang pagkuha sa bata ay isang gawang mabuti para sa dangal ng pamilya Alarcon. Gagamitin natin ang media. We will paint her as a gold digger who hid the child to blackmail our family. Kapag nasira na ang pangalan niya, mas madali nating makukuha ang kustodya ni Lucia. Kinabukasan, ang mga tabloid at social media sites ay napuno ng mga malisyosong balita. Ang mga headline ay sumisigaw ng mga paratang laban sa misteryosong CEO ng Herrera, na di umano ay isang dating katulong na nanganak sa isang bilyonaryo upang manghingi ng bilyon-bilyong piso. Ang mga komento ng mga tao ay tila mga lason na kumalat sa internet, hinuhusgahan si Mirabela nang hindi alam ang tunay na kwento. Nang makarating ang balitang ito kay Damian, tila isang pagsabog ang naganap sa loob ng kanyang dibdib. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng opisina ng kanyang ina. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ano itong ginagawa ninyo, Mama? How could you be so cruel? Sigaw ni Damian, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa sobrang galit. Maribel suffered enough because of us. Huwag ninyong idadamay ang anak ko sa maruruming laro ninyo. Tumingin lamang ang senyora sa kanyang anak nang may halong pangungutya. I am doing this for you, Damian, para sa legacy ng pamilyang ito. Huwag mong hayaang pairalin ang emosyon mo para sa isang babaeng hindi naman natin kapantay. Legacy, ang legacy ba natin ay ang pagwasak sa buhay ng mga inosente. Kung itutuloy ninyo ito, kakalimutan kong ina kita. I will protect them even if it means destroying everything you built. Banta ni Damian bago siya mabilis na lumabas. Iniwan ang kanyang inang na natiling matigas ang loob. Sa kabilang dako, habang nagkakagulo ang mundo sa labas, nakatanggap si Mirabela ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay baritono at tila puno ng bigat ng nakaraan. Attorney Santos po ito. Hawak ko ang orihinal na digital recording ng usapan ninyo ni Senyora Carmela, 4 na taon na ang nakalilipas tungkol sa kontrata at sa resipe ng iyong tatay. Panahon na para lumabas ang katotohanan, Mirabela. Bago pa man makasagot si Mirabela, narinig niya ang boses ni Lucia mula sa kalsada. Oras na para sunduin ang bata mula sa paaralan.
ngunit pagdating niya sa tarangkahan ang kanyang dugo, ay tila nagmula sa yelo. Isang itim na sasakyan ang nakaharang sa tapat ng gate at pinaliligiran ito ng mga lalaking nakasuot ng barong at may madidilim na salamin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Senyora Carmela Bitbit. Ang isang plastik na ngiti na tila isang maskara ng kamatayan. "Halika sa lola, apo. Dadalhin ka namin sa tunay mong tahanan." Wika ng matanda habang inuunat ang kanyang mga kamay patungo sa nanginginig na si Lucia. Ang bawat hakbang ng matanda patungo sa bata ay tila isang babala ng isang darating na digmaan na walang sinumang liyamado. Ang bawat hakbang ni Senyora Carmela patungo kay Lucia ay tila isang babala ng isang darating na malakas na bagyo. Ang maliit na bata ay nanginginig na napakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingala sa matandang babaeng hindi niya kilala, ngunit nagpapadama sa kanya ng matinding panganib. "Ibigay mo sa akin ang bata, Maribel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Everyone knows you're just a gold digger who used an Alarcon child to crawl your way up." Ang boses ng matanda ay malakas, sinisiguradong maririnig ng mga reporter na kanina pa kumukuha ng video sa paligid. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mirabela. Hindi siya natinag. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Lucia at tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda. "You really haven't changed, Senyora. Akala mo ba ay madadaan mo pa rin ako sa pananakot at sa maruming kapangyarihan ng media?" Itinaas ni Mirabela ang kanyang kamay at nagbigay ng isang maikling senyas sa kanyang mga bodyguard. Sa isang saglit, ang dambuhalang LED screen sa tapat ng gusali sa kabilang kalsada, isang screen na pagmamay-ari ng mga Herrera, ay biglang nagbago ang palabas. Nawala ang mga patalastas at napalitan ito ng isang malinaw na video at audio recording. Ang boses ni Senyora Carmela, 4 na taon na ang nakararaan, ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, malinaw na naririnig ng bawat taong naroroon at ng libu-libong nanonood sa livestream. "Pirpirmahan mo ang waiver na ito, Maribel. Akala mo ba ay mahal ka ni Damian? He's just using you to keep his position. And this recipe, it's the only thing of value you have. Isuko mo ito sa amin kapalit ng operasyon ng tatay mo o hayaan mo siyang mamatay sa lansangan." Sinundan ito ng boses ni Isadora na tumatawa habang ipinagmamalaki kung paano nila niloko ang isang mangmang na taga Batangas. Ang mga reporter na kanina ay kumukutya kay Mirabela ay biglang natahimik. Ang mga flash ng camera na kanina ay nakatutok sa kanya ay biglang bumaling kay Senyora Carmela, na ngayon ay namumutla at tila nawawalan ng balanse. "That's a lie, pinakialaman niyo ang bidyong yan." Sigaw ni Isadora, nakakadating lamang ang kanyang mukha ay puno ng takot at kahihiyan. Subalit bago pa man makasagot ang mga Villafuerte, isang itim na sasakyan ang huminto sa gitna ng kaguluhan. Bumaba si Damian, ang kanyang hitsura ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya tumingin sa kanyang ina o kay Isadora. Dumiretso siya sa harap ni Mirabela at Lucia. "Stop this, Mama!" Ang boses ni Damian ay mababa ngunit puno ng awtoridad na narinig ng lahat. "Ang recording na iyan ay totoo at marami pa kaming hawak na ebidensya ng inyong mga illegal na transaksyon at panggigipit kay Maribel." Humarap si Damian sa mga kamera ng media. "Nais kong malaman ng lahat na ako, si Damian Cuevas de Alarcon, ay opisyal na tumitiwalag sa pamamahala ng kumpanya ng aking pamilya. I will surrender my shares and my position. Handa akong mawalan ng lahat, huwag lamang madamay ang aking mag-ina sa kasalanang hindi nila ginawa. Mirabela Maribel is the victim here, and I was a coward who let it happen." Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang makapangyarihang Damian Alarcon ay tinalikuran ang lahat ng kanyang yaman sa harap ng publiko. Lumapit si Damian kay Mirabela, kinuha ang payong mula sa kanyang tauhan at maingat na pinayungan ang mag-ina. Mula sa init ng araw, tila ba ito ang tanging paraan na alam niya upang ipakita ang kanyang pagsisisi. Ngunit ang mukha ni Mirabela ay nanatiling parang bato. "Natapos na ang palabas, Senyora." Malamig na wika ni Mirabela habang nakatingin sa kanyang dating biyenan na ngayon ay pinaliligiran na ng mga reporter na humihingi ng pahayag tungkol sa iskandalo. "Ang kumpanya ninyo, ang pangalan ninyo, at ang inyong dangal, lahat iyan ay gumuho na sa loob lamang ng 5 minuto. Katulad ng ginawa ninyo sa akin, 4 na taon na ang nakararaan." Binuhat ni Mirabela si Lucia
at pumasok sa kanyang sasakyan. Sumunod si Damian umaasang papayagan siyang sumama, ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, hinarang siya ng bodyguard ni Mirabela. Tiningnan siya ni Mirabela mula sa loob ng sasakyan, ang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng isang pampublikong paghingi ng tawad. Salamat sa pagtayo sa harap ng kamera, Damian, pero huwag mong isiping ang pagtalikod mo sa pera ay sapat na para burahin ang 4 na taon na wala ka sa tabi namin. You still have a long way to go to prove you're worth my time. Ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ay pumailan lang at mabilis itong umalis. Iniwan si Damian na mag-isang nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang ulan ng mga katanungan mula sa media ay patuloy na bumubuhos sa kanya. Sa loob ng isang madilim at maliit na silid sa isang gilid ng palengke sa Batangas, tanging ang tunog ng isang lumang bentilador na may kalawang ang maririnig. Iniwan ni Damian ang lahat, ang kanyang mga credit card, ang susi ng kanyang mga mamahaling sasakyan, at ang malambot na kama sa kanyang mansyon sa Manila. Ang tanging dala niya ay isang lumang backpack at ang determinasyong makuha ang kapatawaran ng babaeng pinakamahal niya. Sigurado ka ba rito, Damian? You're an Alarcon. Hindi mo kakayanin ang buhay dito. Baka bukas lang tumatawag ka na sa driver mo para sunduin ka, wika ni Kuya Tonyo habang nakasandal sa pintuan ng kusina ng karinderya. Ang tingin nito ay puno ng pagdududa at bahagyang pangungutya. Hindi ako aalis, Tonyo. I want to start from the bottom. Kung kailangang maghugas ako ng lahat ng plato dito, para lang mapatunayan na seryoso ako, gagawin ko. Seryosong sagot ni Damian habang isinasabit ang kanyang mamahaling relo sa isang pako sa dingding. Mula sa araw na iyon, ang buhay ni Damian ay napuno ng hirap na kailanman ay hindi niya inakalang iiral. Siya ang unang dumarating sa karinderya, bago pa man sumikat ang araw, upang magbuhat ng mabibigat na sako ng bigas at uling. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at telepono lamang ang hawak ngayon, ay puno na ng paltos at sugat mula sa matatapang na sabon at mainit na tubig ng lababo. Isang hapon habang abala siya sa paglilinis ng mga malalaking kawa, pumasok si Mirabela. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong kusina. Nakita niya si Damian basang-basa ng pawis, nakasuot ng isang kupas na sando at may mga dumi sa mukha. Isang matinding kurot ang naramdaman ni Mirabela sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahang makikita ang dating makapangyarihang asawa sa ganitong kalagayan. Bakit mo ba ginagawa ito? You're making a fool of yourself, Damian. Hindi mo mabibili ang kapatawaran ko sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahirap. Malamig na wika ni Mirabela bagamat ang kanyang mga mata ay bahagyang nangungulila. Tumigil si Damian sa kanyang ginagawa ngunit hindi siya tumayo. Hindi ko ito ginagawa para bilhin ang kapatawaran mo, Mirabela. Ginagawa ko ito para maintindihan kung gaano kabigat ang mga sakripisyong ginawa mo noon para sa akin. I want to feel the weight of every coin you earned, every drop of sweat you shed for my family. Hindi nakasagot si Mirabela at mabilis na tumalikod upang itago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang galit, hindi niya maikakaila ang paghanga sa tibay ng loob ng lalaki. Nang sumapit ang malalim na gabi at sarado na ang karinderya, naupo si Damian sa isang maliit na bangko sa labas. Sa gitna ng kadiliman, kinuha niya ang isang platong plastik na may tira-tirang kanin at kaunting sabaw mula sa huling luto ng araw. Sa bawat subo niya, tila ba ninanamnam niya ang hirap ng buhay. Ito ang ginagawa ni Maribel noon, ang kumain ng huli ang tumira sa mga mumo upang matiyak na busog ang lahat. Ang bawat hatcomb ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga pagkakataong binaliwala niya ang pag-ibig ng asawa. Pagkatapos kumain, kinuha ni Damian mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang notebook. Maingat niyang binuksan ang mga pahina nito at nagsulat ng ilang mga numero at pangalan. Tila isang listahan ito, ngunit may mga petsa rin at mga kakaibang simbolo. Tuwing maririnig niya ang mga yabag ng paa ng ibang trabahador, agad niya itong itinatago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, na tila ba isang kayamanan na hindi dapat makita ng iba. Kinabukasan, naging mas abala ang karinderya dahil sa isang okasyon sa barangay. Ang lahat ay mabilis na kumikilos. Si Lucia na sumama sa kanyang ina ay masayang tumatakbo sa paligid ng kusina habang dala ang kanyang manika. Hindi napansin ng lahat na ang isang dambuhalang rack na yari sa bakal na puno ng naglalakihang mga kawali at mga kalderong may mainit pang lamang sabaw ay nagsisimula ng gumiwang
dahil sa hindi balanseng pagkakalagay ng mga kargamento. Dahan-dahan ang pagtagilid ng bakal. Ang tunog ng namimilipit na metal ay hindi narinig sa gitna ng ingay ng mga tao. Eksaktong nasa ilalim nito si Lucia, abala sa paglalaro. "Lucia, anak," sigaw ni Mirabela. Nang mapansin ang panganib mula sa kabilang bahagi ng kusina, ngunit huli na ang lahat. Ang dambuhalang rack ay nagsimula ng bumagsak. Sa isang iglap isang anino, ang mabilis na lumipad sa hangin. Si Damian na nasa kabilang dulo ng lababo ay tumalon ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot para sa kanyang anak at ang kanyang katawan ay naging isang tanging panangga sa pagitan ng panganib at ng bata. Isang nakakangilong tunog ng pagbagsak ng mga mabibigat na bakal at pagtalsik ng mainit na likido ang pumuno sa buong kusina, kasunod ng isang nakakabinging katahimikan. Ang nakakabinging tunog ng pagbagsak ng mga mabibigat na kawali at kaldero ay unti-unting napalitan ng mga sigawan ng mga tao sa loob ng karinderya. Ngunit para kay Mirabela ang lahat ay tila naganap sa isang slow motion na bangungot. Ang kanyang mundo ay tumigil sa isang punto, ang nakahandusay na katawan ni Damian sa ilalim ng dambuhalang bakal na rack na nakayakap ng mahigpit kay Lucia upang protektahan ito mula sa panganib. Damian, isang hagulgol na hindi niya alam na kaya niyang ilabas ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo, palapit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. Sa tulong ng ibang mga trabahador, dahan-dahang inangat ang mabigat na bakal. Nang makita niya ang likod ni Damian, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ang suot nitong sando ay punit-punit at basang-basa ng dugo na hinaluan ng mainit na sabaw mula sa mga natapong kaldero. Nanginginig ang mga kamay ni Mirabela habang hinahawakan ang mukha ni Damian. Namumutla ito, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, ngunit isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang batang si Lucia na walang galos na nakaupo sa kanyang tabi. "Aayos lang ba si Lucia?" Pabulong na tanong ni Damian, ang kanyang boses ay garalgal at tila nahihirapan sa bawat paghinga. "Bakit mo ginawa iyon? You could have died." Sigaw ni Mirabela habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak sa sugatang mukha ng lalaki. "Bakit mo ako iniligtas, Papa?" Inosenteng tanong ni Lucia na ngayon ay umiiyak na rin habang yakap-yakap ang kanyang manika. Tumingin si Damian kay Lucia at pagkatapos ay kay Mirabela. Isang sulyap na puno ng pagsisisi, pagmamahal, at isang walang katapusang pagnanais na muling itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Dahil ikaw ang buhay ko, Maribel, at kayo ang buhay ko, Lucia. Hinding-hindi ko na kayo hahayaang masaktan muli, kahit kailan. Nang dumating ang ambulansya at isinakay si Damian, sumama rin si Mirabela at Lucia. Sa loob ng emergency room, habang nililinis ng doktor ang malalalim na sugat at paso sa likod ni Damian, tahimik na naupo si Mirabela sa isang tabi. Pinagmasdan niya ang lalaking minsang nagpuno sa kanyang puso ng pag-asa at minsang nagdurog din nito sa kawalan. Nakita niya ang mga paltos sa kanyang mga kamay, mga paltos na nakuha sa pagtatrabaho sa lababo ng karinderya, at ngayon ay ang malaking sakripisyo upang iligtas ang kanilang anak. Nang matapos ang paggamot, naiwan silang dalawa sa tahimik na silid. Dahan-dahang lumapit si Mirabela sa kama. Ang kanyang puso ay nanginginig sa takot na baka huli na ang lahat, na baka ang pagkakataong ito ang maging hudyat ng tuluyang pagkawala ng lalaki. "Damian!" Pabulong na tawag ni Mirabela. Dahan-dahang idinilat ni Damian ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hinawakan ni Mirabela ang kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon na hinawakan niya ito ng may pagmamahal, hindi sa galit. Sa sandaling iyon, ang malamig na pader ng puot na pilit niyang itinayo sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga kamay na nagsanib sa init ng kamay ni Damian, isang init na matagal na niyang hinahanap sa gabing malalamig. "Salamat, Damian," wika ni Mirabela habang nanginginig ang kanyang boses. "Salamat dahil hindi ka sumuko, at sana hindi ka na talaga sumuko pa." Isang mahinang pagpiga ang ginawa ni Damian sa kanyang mga kamay, kasabay ng isang luha ng kaligayahan na pumatak mula sa kanyang mga mata. Alam niyang ang daan patungo sa ganap na kapatawaran
ay mahaba pa ngunit sa sandaling iyon sa silid na puno ng amoy ng ospital at pagmamahalan na ramdaman nilang dalawa. Na sa wakas nagsisimula na ang proseso ng paghilom ng kanilang sugatang kaluluwa. Ilang araw na ang lumipas simula ng aksidente sa karinderya. Ang silid sa ospital ay naging tahimik na saksi sa dahan-dahang pagbabago ng ihip ng hangin sa pagitan ni Damian at Mirabela. Isang hapon habang nagbabasa ng libro si Damian, sa kanyang kama bumukas ang pinto at pumasok si Mirabela kasama si Tatay Benigno na nakaupo sa isang wheelchair. Ang mukha ni Tatay Benigno ay maputla at payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalino at mapagmasid. Nang makita niya si Damian na nakaupo sa kama, natigilan ang matanda. Isang halo-halong emosyon, pagtataka-galit at pagdududa ang dumaan sa kanyang mukha. Dahan-dahang inilapag ni Damian ang kanyang libro. Hindi siya nagsalita. Sa halip dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama, binaliwala ang sakit sa kanyang likod at lumuhod sa harap ng wheelchair ni Tatay Benigno. Yumuko siya at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Ginawa ang tradisyonal na pagmamano, isang pagpapakita ng respeto na matagal na niyang hindi nagawa. Patawad po, tatay. Pabulong na wika ni Damian, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Alam ko pong wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo at kay Maribel. Isa po akong duwag na nagtago sa likod ng yaman at kapangyarihan. Tinitigan siya ni Tatay Benigno ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila bumabasa sa bawat sulok ng kaluluwa ng lalaki. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, dahan-dahang inangat ng matanda ang kanyang kabilang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Damian. Ang bawat tao ay nagkakamali, Damian. Wika ni Tatay Benigno, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang mahalaga ay ang hangaring itama ang mga ito. Nakikita ko sa iyong mga mata ang sinseridad ng iyong pagsisisi. Ang pintuan ng aming pamilya ay bukas muli para sa iyo, ngunit ang pintuan ng puso ni Maribel, iyon ay nasa kanya na. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mga mata ni Damian. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit si Tatay Benigno, isang yakap na naglalaman ng pasasalamat at paghingi ng isa pang pagkakataon. Si Mirabela na nanonood sa isang tabi ay hindi napigilan ang kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay natunaw sa kabutihan ng kanyang ama at sa pagsisisi ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, matapos umuwi ni Tatay Benigno at makatulog si Lucia, naiwan na namang mag-isa sina Damian at Mirabela sa silid. Habang nag-aayos ng mga gamit si Mirabela, nahulog ang lumang notebook mula sa bulsa ng jacket ni Damian na nakasabit sa upuan. Dahan-dahang pinulot ni Mirabela ang notebook. Ito ang kuwaderno na palaging itinatago ni Damian at palaging isinusulat tuwing gabi. Sa pagbukas niya nito, nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi ito isang simpleng listahan ng mga gastusin. Ito ay isang detalyadong talaan ng mga transaksyon ng kumpanya ng mga Alarcon, mga pet sa mga pangalan, at mga halaga na nagpapatunay sa mga illegal na gawain ni Senyora Carmela at Isadora. May mga petsa rin na tumutugma sa mga panahong pinipilit siyang pirmahan ang waiver 4 na taon na ang nakararaan. Sa huling pahina nakasulat ang isang pangalan, Attorney Santos, at sa ilalim nito ang katagang, handa na ang lahat para sa hustisya. Nang lumingon si Mirabela, nakita niyang gising na si Damian at nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, hawak-hawak ang notebook. Ano ito, Damian? Tanong ni Mirabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Damian. Simula noong gabing umalis ka, Maribel, alam kong nagkamali ako. Sa loob ng 4 na taon, palihim kong inimbestigahan ang mga ilegal na gawain ng aking ina at ni Isadora. Ang kwadernong iyan ang naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang perang ginamit nila para sa operasyon ng iyong tatay ay galing sa pondo ng kumpanya na illegally obtained. Pinigilan ko ang annulment noon hindi dahil gusto kitang pahirapan, kundi dahil alam kong kapag pinirmahan mo iyon, wala ka ng proteksyon laban sa kanila. Lumapit si Mirabela, ang bawat salita ni Damian ay tila isang bagong liwanag na nagbubukas sa kanyang mga mata. Ang lalaking inakala niyang nagbenta sa kanya ay ang lalaking palihim na nagtatanggol at naghahanap ng hustisya para sa kanya sa loob ng 4 na taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ni Mirabela, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Dahil isa akong duwag, Maribel. Sagot ni Damian habang nakayuko.
Natatakot akong mawalan ka kapag nalaman mong kasangkot ang pamilya ko sa krimen. Akala ko ang pagtatago sa iyo ay ang paraan para protektahan ka. Pero mali ako. Ang pagtatago ko ang nagpalayo sa atin. Tinitigan ni Mirabela si Damian. Nakita niya ang pagdurusa, ang pagsisisi, at ang walang katapusang pagmamahal sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahan niyang inilapag ang kwaderno sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang naupo sa tabi niya sa kama. Ang distansya sa pagitan nila ang 4 na taon ng sakit at galit ay unti-unting naglaho. Hinawakan niya ang mukha ni Damian at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha patungo sa kanya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at isang walang katapusang pagnanais na muling simula ng lahat. Ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ay tila nagbabadya ng isang bagong umaga, isang umaga na puno ng pag-asa at kapayapaan para sa kanilang sugatang pamilya. Isang taon na ang lumipas matapos ang maingay na pagbabalita sa telebisyon tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Alarcon. Ang hangin sa Batangas ay tila mas presko at ang sikat ng araw ay mas maliwanag habang dahan-dahang pumapasok sa bintana ng isang maliit, ngunit maaliwalas na tahanan. Sa loob ng kusina, abala si Mirabela sa pagluluto ng kanyang sikat na adobo. Ang halimuyak nito ay nagpapaalala sa nakaraan, ngunit ang damdaming kaakibat nito ay puno na ng kapayapaan at pag-asa. Hindi na siya ang alila ng mga Alarcon ni ang malamig na CEO ng Herrera. Siya ay isang ina, isang anak, at isang asawang muling natagpuan ang kanyang lugar sa mundo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Damian. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng sando at shorts, at ang kanyang likod ay may bahagyang bakas ng pilat mula sa aksidente, isang simbolo ng kanyang sakripisyo. Binuhat niya ang kanilang anak na si Lucia, na ngayon ay malusog at masayahin. Mama, amoy adobo, gutom na si Lucia. Masayang sigaw ng bata habang nagpapapadyak sa mga bisig ng kanyang ama. Lumapit si Damian kay Mirabela at dahan-dahang hinalikan ang kanyang pisngi. Isang mainit na yakap ang kanyang ibinigay, isang yakap na puno ng pagmamahal at seguridad na matagal nang nawala. Handa na ba ang almusal, Mrs. Alarcon? Nakangiting tanong ni Damian. Oo naman, Mr. Alarcon. Halika kayo na at kainin natin bago lumamig. Sagot ni Mirabela habang inihahain ang pagkain sa mesa. Sa hapagkainan, habang pinapanood niya ang kanyang asawa at anak, na masayang kumakain, isang payapang ngiti ang sumilay sa labi ni Tatay Benigno na nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, biglang nagbago ang paksa nang tanungin ni Tatay Benigno si Mirabela. Anak, pagkatapos ng lahat ng nangyari matapos ang sakit at pagdurusa, masasabi mo ba sa iyong sarili na napatawad mo na sila ng tuluyan? Tumigil sa pagsubo si Mirabela at tumingin sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Damian. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado at puno ng kapayapaan. Opo, tatay, sagot ni Mirabela, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Sa loob ng mahabang panahon ang puso ko ay napuno ng galit at puot. Ngunit noong nakita ko ang pagsisisi ni Damian at noong nakita ko kung paano niya iniligtas ang ating anak, natanto ko na ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang ibang tao ang mamatay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, tatay. Ito ay para sa akin, para sa aking kapayapaan, para sa aking hinaharap. Nagpatuloy siya habang hinahawakan ang kamay ni Damian sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko sila kinukonsinti sa kanilang mga ginawa. Ang hustisya ay ipinagkaloob na sa kanila ng batas. Ngunit ang galit sa aking puso, iyon ay tuluyan ng naglaho. Tumango si Tatay Benigno ng may pag-aproba. Mabuti iyan, anak. Ang pagpapatawad ang nagpapalaya sa kaluluwa. Sumunod na tanong ay mula kay Lucia na nakatingala sa kanyang ina. Mama, masaya na po ba tayo ngayon? Ito na po ba ang tinatawag nilang happy ending? Isang malambot na ngiti ang ibinigay ni Mirabela sa kanyang anak. Binuhat niya ito at hinalikan sa noo. Hindi ito ending, Lucia. Ito ang simula. Ang simula ng isang buhay na puno ng pagmamahal, pagtitiwala at paggalang sa isa't isa. Oo, anak. Masaya na tayo ngayon. At ang kaligayahang ito ay hindi binibili ng pera o kapangyarihan. Ito ay binubuo ng pamilya ng pagpapatawad at ng pagmamahal na walang kondisyon.
Habang papalubog ang araw sa Batangas, naglalakad ang pamilyang Alarcon sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig, ang dagat ay tahimik, at ang kanilang mga yapak ay nag-iiwan ng mga bakas, sa buhanginan mga bakas, na sumasagisag sa kanilang paglalakbay, patungo sa paghilom pag-asa, at isang walang hanggang pagmamahalan. Ang kanilang sugatang kaluluwa ay tuluyan ng naghilom, at sa wakas natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan sa piling ng isa't isa.